Kampo ni Mr. Daniel Padilla and Miss Carla Estrada. Abay tila baga may babalikan. Ano nga ba ang mga kaganapan sa balitang ito? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lamang. At ang yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Hindi pa man nagsisimula ang isang Lela Ford matapos siyang tanghalin bilang isa sa mga big winner sa katatapos lang na PBB Collab Edition 2.0 noong March 2026 ay naging viral na sa social media ang isang seryosong issue kung saan naglabas ng matapang na pahayag si Carla Estrada matapos siyang atakihin at ang kanyang anak na si Lela Ford ay virtual na nakaranas ng mababang ibang atake mula sa ilang netizen. Ang isyong ito ay hindi lamang basta online discussion. Ito ay naging mas malaki at mas seryoso dahil sa nilalaman ng mga mensahe na tila nag-udyok ng masama at hindi ka nais-nais na mga reaksyon mula sa mga sumusulat sa social media. Ang mismong headline ng usapin ay nagmula sa isang bandera article na may temang Carla Estrada sa nangharas kay Lela, sira ulo ka, hindi ko to palalagpasin. Isang direktang pahayag laban sa sinasabing basher na nag-post ng hindi ka nais-nais na mensahe. Si Miss Lela Ford ang isa sa ika-4 na anak ni Miss Carla Estrada at siyang emerging young personality sa Philippine television dahil sa kanyang paglahok sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab 2.0. Nagwagi siya bilang isa sa big winner ng season, isang napakalaking achievement na puno ng suporta mula sa kanyang pamilya, mga fans at viewers ng show. Sa big night ng PBB, maraming kilalang personalidad at kaanak ang nanood at sumuporta kay Lela, kasama na ang kanyang kapatid na si Daniel Padilla. Natahasang ipinakita ang kanilang suporta sa bunsong kapatid, ilang sandali na puno ng pagmamalaki at emosyonal na tagpo. Ang matinding reaksyon ni Carla ay nagpugat sa isang komento na nakapost ng isang netizen, identified online bilang kasisihan sa screenshots, na tila nag-wish ng masamang bagay kay Lela. Tinukoy pa ang pagkamatay ng isang personality bilang pagnanais na maranasan din ito ng kanyang anak. Ito ay isang uri ng cyberbullying na lagpas sa normal na kritisismo at pawang naglalaman ng marahas at hindi ethical na pahayag. So dahil dito sa kanyang Facebook account, hindi nagpigil si Carla Estrada sa kanyang damdamin at nagbigay ng matapang at malinaw na pahayag para itama ang pinaniniwalaan niyang mali at hindi katanggap-tanggap na ginawang pambabastos at pananakot sa kanyang anak. Ganito na kasiraulong taong ito sa pinagsasabi niya, at dahil dyan hindi ko to palalagpasin dahil hindi na ito katanggap-tanggap. Hintayin mo ang balik sayo nito, pakiusap mo sa anak ko. Sira ulo ka, wala na hindi matutuntun ngayon. Kasisihan, ayan. Nagpakita rin ng screenshot ng ilang komento at ng mga profile ng mga taong di umano'y mga bashers ng kanyang anak. Mga account na may nakakabahala at labis na hindi ka nais-nais na mga mensahe sa kanyang post. Inilahad niya na ipinasa na ang mga ito sa cyber libel team para masusing imbestigahan at posibleng habulin sa legal na paraan. Si Carla ay nagbigay rin ng mensahe na dapat ay panagutin ang bawat salitang binibitawan online, lalo na kung ito'y naglalaman ng malisyosong intensyon at nakakaapekto sa mga personalidad, lalo na kung ito ay laban sa isang pamilya at inosenteng tao. Nasasanay tayo na mambash lang ng di nyo niisip na katiwangwang mga profile nyo, kasama nga anak, mga magulang at pamilya nyo. Pinadala lang sa akin ito ng cyber libel team. Hindi nyo kailangan mag-lock ng profile na machi-check din kasi lahat, may balik lahat. Sa katunayan, binigyan diin niya na hindi lamang simpleng kritisismo ang kanyang kinokondena, kundi ang individual na humihiling ng masamang bagay at tila nagpapakita ng pagpudyok at paglaganap ng puot at kahinaan sa isang taong hindi naman involved sa anumang karahasan o kontrobersya. Sa panahon ngayon, hindi maitatanggi na marami ang gumagamit ng social media bilang outlet ng saloobin. Ngunit hindi lahat ay nauuwi sa masaya at responsableng paraan. Ang mga basher
bashers, trolls at anonymous accounts ay nagiging dahilan kung bakit maraming personality ng showbiz lalo na sa mga kabataan ang nagiging biktima ng cyber harassment. Ang mga ganitong pangyayari ay kadalasang nagdudulot ng emotional na stress pati na lalo na kapag may malisyosong intensyon o hinaing mula sa mga netizen. Bagamat bahagi ng public figure ang makatanggap ng kritisismo, may hangganan ang pagsabi ng opinyon at hindi dapat maging paanyaya sa kaguluhan o karahasan, lalo na kung ito'y naglalaman ng mga banta o pahayag na nag-iimpluwensya ng negatibo at sa publiko. Ang mensahe ni Carla hindi lamang personal na reaksyon bilang isang ina, kundi isang panawagan para sa respeto, responsibilidad at accountability online. So dahil po dito, of course, ay hinahanap po ng mga taong naging reaksyon nitong si Mr. Daniel Padilla, na tila baga sinasabi ng lahat na tama nga si Daniel no pinipigilan niya ito pong si Lela Ford na pumasok sa showbiz. Dahil hindi pa man po lumalapag si Lela no, ng tuluyan doon sa kanilang bahay dahil po sinundo na siya ng kanyang pamilya matapos ang big night, ay handami na po mga harassment na natatanggap at mga cyberbullying na natatanggap si Lela Ford, na bagay na hindi tinanggap ni Carla Estrada at ng kapatid na itong si Daniel Padilla. Kaya naman gumawa sila ng paraan para matrace ang ilan sa mga komento at hindi magagandang salita na ipinupukol sa kanilang anak, kung saan lumapit sila sa anti-cyber bullying na mga team, kung saan ay talagang binusisi nila no ang mga profile, ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito. So, bukod sa pagsumbong at pagharap sa mga taong nag-post ng mga hindi tamang mensahe, nagbahagi rin si Carla ng mga silita ng suporta at gabay para sa kanyang anak. Ayon sa kanyang iba pang post, sinikayat niya si Lela na ituon ng pansin sa tunay na laban sa labas ng bahay ni Kuya, ang totoong buhay at ang oportunidad sa kanyang karir bilang artista. Ayon sa kanya, kahit gaano man kahirap ang mga pagsubok, ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pagiging matatag, desente at may sariling paninindigan. Mga aral na hindi lamang dapat marinig kundi ipapamuhay ng isang artistang tulad ni Lela habang siya ay patuloy na naglalakbay sa showbiz at sa kanyang mga personal na pangarap. Si Carla Estrada ay isang veteranang aktres at TV host at komedyante at personalidad sa Philippine showbiz industry. Kilala rin hindi lang dahil sa kanyang mga trabaho sa telebisyon, kundi pati na rin bilang isang mapagmahal na ina sa kanyang mga anak, kabilang na si Daniel Padilla. Ang kanyang naging reaksyon sa isyong ito hindi lamang dahil sa pagiging protective mom, kundi dahil sa kanyang paniniwala na may batas at moral na limitasyon ang bawat pagpapahayag ng opinyon online, lalo na kung ito'y nakakasakit at naglalaman ng banta o pahayag na naglalagay ng kapahamakan sa iba. So, ang kaganapang ito ay hindi ordinaryong chika sa social media. Ito ay isang halimbawa na kung paano ang mga salita at komento sa online platform ay may malalim na epekto sa mga taong nababanggit sa mga ito, lalo na sa mga kabataan at sa mga taong pinaka naapektuhan ng haters at trolls. So, sa ngayon ay patuloy pa rin ilalaban di umano ng kampo ni Daniel Padilla at ni Miss Carla Estrada, talagang babalikan po nila ang bawat komento na talagang nag-trigger para talagang gawin nila ito pong resback para sa kanyang anak. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!